Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, marami sa atin ang ngawa lang na ngawa. Ngumangawa tayo sa lahat ng bagay. Ngumangawa tayo sa ating pangangailangan. Ngumangawa tayo sa lahat ng anumang dahilan. Ngunit kung tayo ay sagana, kung tayo ay punong-puno ng biyaya ng Diyos, malimit na nakakalimutan natin kung saan nanggaling ang lahat. Pag hindi natin kailangan ang anumang tulong o pag na malakas tayo, healthy, malusog, masaya, wala sa atin ang Diyos. Pero pag tayo ay kasakit, tayo ay mawalan ng trabaho, tayo ay may problema, ano ang ating ginagawa? Nagbubukas tayo ng Biblia, naghahanap tayo ng mga panalangin, naghahanap tayo ng mga dasal, humaharap tayo sa Diyos o humarap tayo kung tayo ay naniniwala sa mga santo at mga santa at ngawa tayo na ngawa dumadaing masama ang loob at sinasabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit ako pa? Diyos ko, bakit binigyan mo ako ng ganitong sakit? Mga kagabay, mandaan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sino mang nais sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Kunin ang kanyang krus, pasanin at sumunod sa akin. Bakit ito sinabi ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon, ang bugtong anak, isang tunay na Diyos, nagiging tunay na tao, alang-alang sa ating kapatawaran, alang-alang sa ating kaligtasan. Nakikita ng Ama na sobra-sobra na ang ating pagkakasala. Nakikita ng Ama na marami ang nakakalimot sa Diyos at maaring mapunta sa walang hanggang kaparusahan sa init ng apoy sa impyerno. Ito ang nais o ito ang iniiwasan ng ating Panginoon. Ang tayo ay mapaparusahan. Kaya ayon sa banal na aklat, ayon kay Juan, sadyang mahal ng Ama ang sanlibutan. Kaya sinugo ang bugtong anak. At ang sino mang sasampalataya o maniniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak, hindi mapaparusahan ng Diyos. Napakaganda. Subalit tayo, magiging minsan, umalimit na ito mismong inyong kagabay ay ngawa lamang ng ngawa na walang ginagawa. Tulad halimbawa, ikaw ay may sakit. Sa halip na ikaw ay nangawa, sa halip na ikaw ay magrereklamo, pumunta ka sa doktor, kumonsulta ka sa doktor, sapagkat ang doktor ay kamay ng Diyos upang tayo ay magamot sa ating mga sakit na pisikal, sa ating mga sakit sa katawan. Huwag natin sisisihin ng Diyos, huwag natin sasabihin ang Diyos ang nagbigay sa atin ng sakit.
totoo, lahat tayo magkakasakit. Lahat tayo may mga problema. Ngunit ito ay pansamantala lamang kung tayo ay sa halip nangangawa, gagawa tayo ng paraan matapos ang ating taimtim na panalangin sa ating Panginoon. Minsan nga natatawa tayo sa ating sarili, sapagkat nagsasalita tayo ng mga ganitong na pananalita. Subalit minsan tayo man natutukso upang sisihin ng Diyos sa ating mga problema, sa hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Ngunit kapag tayo ay nasa kasayahan, ulitin natin at ating bigyang diin, kapag masaya tayo, malusog tayo, may pera tayo, wala sa atin ang Diyos. Wala sa atin ang salitang panalangin. Hindi ang pagsabing, salamat Panginoon, buhay pa ako. Salamat Panginoon, malusog ako. Salamat Panginoon, wala akong problema. Hindi tayo gagawa ng anumang paraan. Sinasabing, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang ibig sabihin, gawa, hindi nawa. Kaya mga kagabay, tandaan natin sa anumang mga pangangailangan o sa anumang mga gagawin natin, kailangan na kikilos tayo. Hindi yung halimbawa, may gagawin tayo, sasabihin natin, mamaya na yun, total, pwede naman yun. Hindi sa ganun. Lahat kung ano ang dapat natin gawin natin sapagkat maaring darating ang pagkakataon na pag hindi tayo gagawa, tayo ay ngangawa. Walang masama kung dadaing tayo sa Diyos. Walang masama kung hihiling tayo sa Diyos na tayo ay tutulungan. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsasabing, lumapit kayo sa akin sapagkat ako ay may malambot na puso, may pusong nagmamahal, may pusong nakakaunawa, may pusong nakakahandang tumulong. Huwag nating ugaliin ang magiging mareklamo. Katawa-tawa nga minsan sa ating sarili mismo. Naroon yung kaunting sakit lamang sa ating katawan. Diyos ko, kung ganito na lang na masakit ang mga buto ko, patayin mo na ako, kunin mo na lang ako. Ito ay isang pagkakasala sa kabaitan ng Diyos, sa pagiging maunawain ng Diyos. Sabi nga ni Job, nang siya ay sinusubok ni Satanas kung gaano niya kamahal ng Diyos. Ang sabi nga ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuhang muli. The Lord gives, the Lord takes away. Kaya huwag tayong magreklamo. Ang sasabihin natin, Panginoon naman, ibinigay mo na, binabawi mo pa. Maaring ang ibinigay sa atin ng Diyos ay binawi niya sapagkat mayroon tayong pagkakamali. Tandaan, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa.